Muli mga kapatid sa pananampalataya, ay hinahalina ko po kayo upang muling makinig sa mga aral at mga tagubilin ng ating sugo sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ginawad ni Jesucristo sa ating panahon upang matutunan ng bawat tao sa ibabaw ng lupa kung ano ang marapat na gawin sa harapan ng Diyos na buhay. Kaya po tinahalina ko na kayo upang tayo po'y muling makinig sa kanyang mga aral at sa mga turo ni Kristo na nagaganap sa ating panahon sa kasalukuyan. Magandang umaga po. Okay. Sa madalas kong sinasabi sa inyo na hindi ko kayo babatiin na magandang umaga. Ang pagbati ko ay ito. Kumusta kayo? Bansang Pilipinas at buong daigdig. Kasi ang Diyos ay may pangako. Mayroon siyang panata at mayroon siyang ginawa para sa kabubuti ng tao. Tandaan nyo dahil ayon sa mga balita, maraming balita sa Facebook, sa YouTube, sa TV, na naglipana na, naghahari na si kamatayan dahil yung panata ng Diyos o pangako ng Diyos o nais ng Diyos hindi nyo ginaganap. Yan ang resulta. O, unang-una, basahin ko na sa inyo 3:16 ng San Juan. Ito ang pag-ibig ng Diyos ang katawan para hindi mapahamak. Bakit kayo napapahamak? Ayun na, gera, aksidente, sakit, sunog, baha, pagputok ng bulkan. Hindi ba yan ay kapahamakan? Sige. San Juan 3:16 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. See? Yan ang pag-ibig ng Diyos noon pa. Mahal niya tayo. Iniibig niya tayo, ayaw niya tayo mamatay, ingatan niya tayo, kaya binigyan niya tayo ng isang tao na si Jesucristo upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Dahil ang sabi naman ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Meron nga kayong pananampalataya kay Kristo, pero hindi naman ginagawa yung turo ni Kristo. So, yan ang dahilan kung bakit kayo napapabayaan. Dahil ang pangako ng Diyos sa mga propeta ay ito, awit 91. Diyos lang ang iyong sandigan at inaasahan, serbisyong totoo lamang. Yan ang sinasabi nyo sa mga balita. Okay? Ang serbisyong totoo, isa-isahin ko na sa inyo yung kulang sa pagmamasid sa mga droga lumulutang sa daan. Sino may kulang nito? Bangal, bantay sa mga sipot o anuman dyan sa karagatan na bantay, na sundalo, na inaasahin ninyo, baka sila ang may koneksyon doon sa nagtatapon ng mga droga para makolekta. Hindi tatapon yung droga kung walang koneksyon. Dito sa Pilipinas, tandaan nyo. So marami na kayong AI, sinasabi nyo, pero hindi nyo papagana o namuwasto. Dahil dito mga bagay nito yung nagaganap. Magtatapon ba ang isang pabrika ng droga na walang inaasahan makasagip nito? Kaya lang, yung mga tagasagip ng droga na koneksyon niya bilang sindikato, hindi nila nahanap agad yung mga droga na yan at mga mangingisda ang
tuklas. So, mabuti itong mga isda ay tapat at takot. Pero hindi lahat. Tandaan nyo ha, ay mapagkatiwalaan. Dahil meron din makakita ng mga droga na ibebenta nila, sekreto. So, yan ang kakulangan ninyo. Pero kung sa Diyos tayo masa, kamukha dito, awit 91, basahin. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. O see? Yan ang offer ng Diyos noon pa. Sa Diyos lang kayo magtiwala. Sa Diyos lang kayo manalig. At sa Diyos lang kayo umasa ng kaligtasan. Dahil ito ang kanyang ginagawa. Tandaan nyo ha. Jeremias 17:9. Kung nagtitiwala kayo sa Diyos, yan ang mabuti. Kung magtiwala kayo sa tao, yan ang masama. Dahil ang tao, likas na sinungaling. Tandaan nyo, yan ha. Lahat ng bagay, basta pagkakapiraan, sinungaling, sindikato, scammer, usong-uso na yan sa buong daigdig. At ayaw ng Diyos yan na makita. Yan ang sinabi niya sa akin, nakarating ko. Hindi ko na gusto ang nakikita ko. O ano nakikita niya? O basahin mo. Ang puso ay mandarayan ng higit kaysa lahat ng na bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain. Sino nakakalam nito? Lahat ng bagay nito. Sinabi niya sa akin, ayaw ko na. Hindi ko na kursunada ang mga nakikita ko. Ano nakikita niya? Ginagawa ng tao. Ayan o, droga. Ipupuslit ang droga sa karagatan, saan ba paraan? Dahil hindi makadaan sa mga checkpoint o pantalan. Sa dagat na, tinatamo. Sinabi niya sa akin yan, nakartamo pa. Na sa dagat, paraanin ang mga droga. Nangyari na nga. So, alam ng Diyos ito. Dahil Diyos lang ang nakakalam ng pag-iisip ng tao. Dahil mga tao, sinungaling talaga. Paano kayo ngayon? Kamukha yan, yung mga namatay na sa bungero. Dahil sa pandaray, dahil sa pera. Hindi ba yan? Sinabi ni Pablo, ang pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sinabi niya yan kay Timoteo 6. Tingnan mo doon. Kaya itong pag-ibig nyo sa pera, na yan ang inyong Diyos, na sinabi pa ni Haring David ng panahon niya, ang Diyos nila ay pera. Pero ang Diyos ni David ay Espiritu. At sa kanya nagtiwala si David sa banal na Espiritu. Kaya doon sa sinabi niya sa awit 91, ang Diyos, 99, ang sinabi niya, ang Diyos ng tao ay pera. O yan sa pag-ibig nyo sa pera, lahat ng kasamaan ay nagaganap na. Basahin ko ng Timoteo 6:9-10. Sige. Datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay mga huhulog sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kamukha yung gera ngayon sa Iran at ano ito? Sa Middle East, Israel, Iran at Israel.
Hindi ba napapamak ang mga overseas dyan ngayon? Naiipit na sila. Problema na naman ng bayan. Problema na naman ng Pangulo na iligtas yung mga yan. Paano kayo makaligtas? Hindi ba kayo sumasampalataya sa isinugo ng Diyos na si Jesucristo? Siya'y Espiritu na at siyang gumagabay sa amin hanggang ngayon. Dahil yan ang pangako niya sa kanyang mga alagad nung una pang panahon na hindi niya tayo iiwanan. O, dahil sa hindi na tayo iniwanan, hindi naman kayo napasakop sa kanya para kayo'y maingatan. Dahil siya'y manghula at siya'y alam niya lahat ng bagay na mangyayari. Mga lihim man ng tao, alam niya lahat ito. So, siya rin ngayon na namamarusa sa lahat ng mga tao hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Tandaan nyo. So, ang Ebanghelyo, kung inyong pakinggan at unawain at ganapin ang lahat ng kasulad dito, papalad kayo. Dahil yan, sinabi niya nung namatay na siya doon sa Apokalipsis. 1:3. Hindi kayo kasi nagbabasa ng Ebanghelyo. Puro pera ang inaasam ninyo, pagyaman. O, na maliwanag sinabi ni Pablo na ang umiibig sa salapi ay napapahamak. Ang magnasang yumaman, napapahamak kayo sa bungero. Ano yan, mga overseas workers, napapahamak na. Mga biyahero, napapahamak na. Maraming aksidente sa daan. Maliban sa aksidente, marami nang masakit, nangangamatay, grabe. Dahil sa hindi pagtaliwa sa Ebanghelyo ni Kristo. Diba sa'yo? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Babala? Malapit ng panahon na hatulan niya lahat na hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo at gagantihan niya lahat na hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo dahil siya binigyan ng Diyos sa karapatan na maghiganti sa mga hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Pero kung tumalima kayo sa Ebanghelyo, ililigtas niya kayo. Binabasa na kanina ba? Di ba? Na sino ba sumampalatay sa kanya hindi mapahamak. Ayan yan, kapamakan, nagaganap na. Aksidente, sakit, kidlat, baha. Lahat na nakatala sa Biblia, nagaganap na. Dahil yan ang sinabi niya kung hindi kayo tumalima sa Ebanghelyo, maganap lahat ng mga bagay na ito. Matthew 5:18. Kaya magbasa kayo ng Biblia, palimahin nyo ang Biblia, pasakop na sa Diyos, para sa ganon, hindi na kayo mapapahamak pa. Dahil yan ang ating sandigan, kalasag at kaligtasan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya ito mga nakikita niya, sinabi niya sa akin na hindi niya krusunada dahil ang tao ay likas na sinungaling at sa pamagitan ng pera, puro kasinungalingan at sila'y nalugbok sa kapamakan. Sa bungero man, biyahero man, manggagawa man, laborer, napapamak na lahat, mangingisda, lahat ng mamayan, napapamak na dahil sa hindi nyo tinatalima ang Ebanghelyo ni Kristo na siyang pag-ibig ng Diyos na regalo niya sa atin upang tayo'y hindi mapahamak. Alright? So, bakit kayo napapahamak ngayon? Dahil hindi nyo tinatalima yung Ebanghelyo na binigay ng Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, na siya dapat maghari ngayon sa sanlibutan, pero naghari sa inyo ay inyong mga sarili at ang pera na hinangad yung pagyaman, yan naghahari, na yan ang ayaw na ayaw ng Diyos, karumal-dumal lahat yan, tandaan nyo. Ang pera may makakaligtas sa inyo sa araw na galit ng Diyos. Kung halimbawa magkalindol man, wala pang lindol, nagigiba na mga building dahil sa gyerra ngayon na nagaganap. Meron bang makakaligtas dyan? Wala na makakaligtas dyan, tandaan nyo.
Kaya kung mayroon kayo hindi maunawaan sa Ebanghelyo ko, magtanong kayo sa akin at uulitin ko at basahin ko sa Biblia. Mga pasya ng Diyos na hindi nyo maunawaan at hindi nyo pinaniwalaan dahil wala kayong Diyos na nagsasalita ng ganito. Tandaan nyo naniniwala kayo sa mga pastor na bulaan na nagliligaw sa inyo. Kaya yan ang dahilan. Ilan ba ang relihiyon na Pilipinas? 1,005 na relihiyon rehistro sa gobyerno. Kaya itong gobyerno, isa rin sindikato dahil ginagawa niya ang relihiyon na pagkakapirahan. Magkano kasi bayad ang relihiyon pag i-rehistro mo? 10,000. Maliban sa 10,000, ano pa? Sa 10,000, sa 150,000 na relihiyon na rehistrado, yearly magpapalit ng rehistro. Di, taon-taon, kumikita. Pati relihiyon, ang Diyos nila ay pera. Kung walang abuloy, walang kaligtasan, yan ba ang katotohanan o puro kasinungalingan? Ayan, mga ambagan. Abuloy. Excuse me. Ginagawa niyong negosyo ang pangalan ni Jesucristo. Kayong mga relihiyon na bulaan, iniligaw niyo lahat ng mga tao. Kaya ang Diyos ay galit na galit. Kaya itong mga pangako niya, hula niya, ay magaganap. Siya nang hula sa isang malaking lindol doon sa Matthew 22. Matthew 22 ba yun? San Juan 22. Na walang bato na nakapapatong sa isang bato na hindi magigiba. Hula yan. Lindol yan. Kung maganap yan, dabigwan na sinasabi nyo, siya na yan, hinula ni Jesus. So, dahil sa tigas ng ulo mga tao ng panahon niya, kaya tinubos niya sa katawan dahil mahal niya sa katauhan. Pero ang sangkatawan, napakatigas ng ulo hanggang ngayon. Sinabi nga Diyos sa akin yan, last year pa, walang nagbago. Wala, kahit na isa. At nung nakarang taon, sinabi niya sa akin, ilulubog ko ang Pilipinas. Akala ko, kagaya ng paglubog na panahon ninyo yung pala'y unti-unti paglubog. Ano nangyayari nga sa Pilipinas? Mindanao, Bisaya, Luzon, lumulubog na. Kaya yan, sinabi ko sa Facebook ko sa Presidente Duterte nung panahon niya. Ngayon ba ilalabanan mo ang Diyos na magbibigay parusa dahil sa pera gagamitin nyo na pagpatayo sa ginigiba niya dahil marami na kayong pera. So, halimbawa, taon-taon, gigibayin niya lupa, gigibayin niya mga building. Okay, may tulong ka sa tao. Pero, ang parusa na yan ay manatili. Taon-taon yan. Tandaan nyo. Walang hanggang kaparusaan ang tatamoy ng taong suwail. So, anong gagawin natin ngayon? Magkaisa na tayo ng relihiyon, magkaisa na tayo pag-iisip, at ibigin natin ng Diyos sa buong puso natin at buong kaluluwa natin. Dahil yan ang sinabi ni Panginoon sa bibig ni Pablo ng panahon niya. Pilipos 2:1. Para matigil na ang galit ng Diyos, magkaisa na tayo ng relihiyon, magkaisa na tayo ng prinsipyo, magkaisa na tayo ng layunin pangkapayapaan para mabago na ang daigdig. Okay, basahin mo. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag. Mayroon ba kayong Espiritu na manghula na siya magbabalita sa panahon darating? Wala kayong banal na Espiritu. Nandyan sa 3:16 sa San Juan. Bigla na kayong mamamatay, bigla na kayong maaksidente, bigla na kayong magkakasakit. Hindi na mapapagaling mga doktor ang mga sakit na yan dahil yan ang salot na hinula ng Diyos sa pabibig ni Moises noong panahon niya. Sige, tuloy mo.
ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. See? Kasi iba-iba ang pag-iisip ninyo eh. Hindi nakatuon ang pag-iisip ninyo doon sa utos ng Diyos sa Deuteronomio 10:12. Nakatuon kayo sa pag-ibig, sa salapi, pera, pagmamayaman. Lahat ng gawin ninyo pagpapayaman, walang kabuluhan yan. Tandaan nyo dahil paggalit ng Diyos, hindi kayo maliligtas ng kayamanan. Yan ang sabi ng mga propeta. Ikalawang pamagat, Deuteronomio 10:12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo? At ngayon, buong daigdig. Ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos? Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Lumakad kayo sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin niyo siya, at paglingkuran niyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso niyo at ng buong kaluluwa niyo. Naganapin niyo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. See? Ginanap ba ninyo ang utos ng Panginoon? 10 utos lang yun eh. Yan ang binigay niya kay Moses noong panahon niya para obligadong gawin ang bawat tao. Ayon kay Solomon, obligado tayo na sundin yung 10 utos. Ngayon, ibinigay niya sa akin ang 10 utos sa panahon natin para ipatupad ko 10 utos. Pero walang tumatalima 10 utos. Ano nilalaman ng 10 utos? Napakarami. Araw ng linggo, huwag kang magtatrabaho. Magsumamba ka sa Diyos, sa harapan ng Espiritu. Yan ang gusto niya. Dahil ang Espiritu, siya ang magsasabi ang mga bagay na panahon darating. 3:16 ng San Juan. At ang banal na Espiritu, siya magtuturo sa iglesia, hindi mga pastor na mulahan. 17 na. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 3:16 sa San Juan. Nabasa na ngayon kaganina, 17 na. O sinugo ng Diyos ang Espiritu ng katotohanan. San Juan, 14:26. Espiritu ang Santo yun. 3:16 ay Nabasa na ngayon 16, yung 3:16 nabasa na nga. ganon. 17 niya tsaka 18 na. O yung 14:16 sa San Juan. Pasensya na kayo dahil ako'y ulyanin na. Matanda na ako. Marami na ako nakalimutan sa Biblia. 14. Pero kung tulungan niyo ko, At ako'y dadalangin sige, sa hindi. 14:16. ano ba pagkasabi? Gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papadumbayan niya kayo ng buong katotohanan at kanyang sasalitay ng mga bagay na magsidating. San Juan 17. Ay, makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng Diyos. Hindi yan. 13:16. Kaya, subukan mo. Hindi. Ang nakalagay ito, kung magkagayoy, kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papadnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng kanyang sarili, kundi ang mga bagay na kanyang marinig. Ito ang kanyang sasalitain at ipahayag niya sa inyo ang mga bagay na magsidating. So, ano ang darating na mga bagay? Yung mga sakuna, dilubyo, gera, ihayag niya sa inyo. Hindi niya paniwalaan. Yan, nakaula sa Biblia yan. Tandaan niyo. Wala pa na Jesus, buhay siya. Na lahat ng mga lindol ito, kidlat na ito, baha na ito, sakit na ito, darating sa sangkatawan.
Pero hindi pa yan ang wakas. Ang sabi niya, pasimula ng kagutom. So, itong mga bagay na kagutom, dahil sa pagtaas ng mga presyo bilihin, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng babasahe, alright, may gumagawa naman na makakabawas sa gastusin pero hindi sapat. Tandaan nyo kaya diyan ang suliranin ng buong mundo na ginawa ni Jesus sa sangkatawan dahil hindi kayo tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Okay. Ano yon? Doon sa aklat ni Pablo, yung mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo, ano aklat yun? Hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Oo, kasi Pangalawang Tesalonica 1:17. Hanggang 18, 19. Pangalawang Tesalonica. Nasabi ko sa iyo na pura ng karunungan mo rin. Ang dito sa Pangalawang Tesalonica, kayong honor 7 at kayong mga pinigatihan. Oo. Hindi 17 kasi wala 17. Kaya nga, malilimutin na ako sa dami ng bisita sa versikulo na yan. Pangalawang Tesalonica 1:7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagbiningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan, walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba sinabi kasama lahat ng mga anghel? Basahin nyo ngayon, yung kasama niyang mga anghel, nandun sa Apokalipsis 7:1. Yan mga anghel na puwapatay. Tandaan nyo pinagkalooban ng Diyos sa karapatan, pumatay. Isa yan ay sakit. Isa yan ay bagyo. Isa yan ang lindol. Isa yan ang bulkan. At isa yan ang gera. 4 na prinsipe yan na pinagkalooban. Basahin mo na. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel. Sandali lang. Alright. Nakita nyo na yung 4 na anghel na yan, o espiritu na yan, nakasama ni Jesus sa kanyang pagparito. Nagagantihan niya lahat ng hindi matalima sa ebanghelyo. Siya yan, nakasulat yan sa Apokalipsis. 4 na anghel yan, arkanghel yan. Ang pangalan ay Socrates, Norway, Dolare, at Franklin. Sino yung Franklin na yan? Prinsipe Franklin, na pinagkalooban ng Diyos na pumatay. Yan ang may hawak ng gera. Ayan nagkagera na Ukraine na naman at Russia. Kagera na Iran at Iraq. So, ito, gumigil naman ng China laban sa Pilipinas. Gusto ba ninyong mangyari yan? Nandyan na barko ng Hapon sa karagatan ng Pilipinas. Naghandal na rin. So, ano gusto nyo? Mangyari ito. Third World War na ito na nakahula. Hinula ni Jesus yan. Ang unang pagkaaba, sabi niya sa Apokalipsis, ay dumating na. Pangalawang pagkaaba. At ang pangatlong pagkaaba ay lubhang magmamadaling dumating. Ano yung pagkaaba na yan sinasabi? Kapamakan ng buong tao. Civil War, Japanese War,
At itong Third World War na nuclear war na ito, kung pumutok ito, tandaan nyo, wala nang tao matitira pa. Sinabi ko na yan sa maunang Facebook ko. Dahil ang nuclear, may dala na lason. Kaya na pumutok sa ere, pumutok sa lupa, magkakalason na lahat ng tubig, lahat ng pagkain magkakalason na. At magkakalason na ang hangin. Sino mabubuhay pa rito kung lahat ay lason? Gagamit kayo ng face mask? Ay nako, wala katuturan lahat yan, mga pabrika ng mga doktor na yan. Walang silbi lahat yan. Dahil yan ay katapusan na ng mundo. Kung maganap itong hula ni Jesus, dahil sinabi niya sa kanyang hula, no buhay pa siya. Sa Matthew 5:18. Basahin. Dahil buhay pa si Jesus, manghuhula na yan. At lahat ay magaganap sa ating panahon. Hinula niya yan, tandaan nyo. Bulang pastor, bulang propeta, magdatingan. At lahat na magkakapatiran, magkakasama na loob. Magaganap yan. Ano yung kapatiran? Yung mga kumikilala sa relihiyon. Kapatiran lahat yan. Magkakasama ng loob. Ayan na, oh. Gera na. So, sakit ay duwating na. Hindi nyo mapapagaling. Dahil walang kabuluhan ang karunungan ng tao. Tandaan nyo. Basahin mo na. Mateo 5:18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, Lakasan mo. ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. See? Gusto nyo mangyari yung mga hula ni Jesus? Walang building nakatayo sa ibabaw ng lupa na hindi gigibain at walang panlaban sa pera kundi kamatayan, nabamagitan na sakit. Sino maawat dito sa apat na prinsipe na pinagkalooban ng pamatayan na nagaganap na? Franklin, gera, Socrates, sakit, bagyo, si Norway, si Dolare, ay lindol at bulkan. O, sinong awat dyan? Tandaan nyo maawat ba ng medisina? Maawat ba ng mga doktor? Maawat ba ng mga scientist? Yung mga aksidente na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dala yan ni Prinsipe Socrates. Tandaan nyo. O, kaya ba ninyo? Walang makagagawa dito kundi isang anghel. Ito mo. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel, na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. O si, kilala ba niyo yung anghel na yan? Siya, si Jesucristo. Espiritu na siya. Kasama niya ang kanyang mga anghel sa langit. At itong apat na anghel, kasama rin niya yan. Napapatay at gaganti sa mga dito mataliwas sa Ebanghelyo. Nabasa kanina sa Tesalonica, di ba? Pagparito niya sa ibang lupa, kasama ang kanyang mga anghel, kasama yung apat na prinsipe na yan, at inaawat din niya sila. Itong isang anghel na umakyat sa sikat na araw, simbolo lang yan, isang anghel. Kung magkakaisa na tayo, tandaan nyo kung magkakaisa na tayo ng pag-isip, layunin, para matupad yung mga kinakanta ng mga taong religyoso na we are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day to start giving. Ano ibig sabihin yan? Ibigay na ninyo ang buong kalakasan nyo at lakas ninyo, pag-isip ninyo, pagkaisahan natin lahat yan para tayo ang katulong ni Kristo sa pagpipigil ng mga hula niya na nagaganap ngayon. Tandaan nyo So itong pagkakaisa, naghintay ang pagkakaisa. Kung pagkaisahan natin ang ating reliyon, dahil walang reliyon makapagliligtas, tandaan nyo, batas at paluntunan ng Diyos ang makakaligtas.
Okay? At ang Diyos lang ang makakaligtas. Wala nang iba. Kung patigilin niya itong kanyang mga pasya na pinagkaloob niya kay Kristo, magkaroon na ng kapayapaan. Dahil pangako yan, nung panahon pa ni Moises, doon sa Levitico 26:1. Pabagat pa lang, malaman. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. See? Pangako na yan. Kung sumunod tayo sa pagkakaisa, layunin na magkaisa na tayo relihiyon, dahil walang ibang relihiyon na itinayo na si Kristo, kundi yung pagsamba sa Espiritu. Nasa San Juan 22 hanggang 24. 22 hanggang 24. Yan ang dapat natin sambahin. San Juan 4:22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kung susundin natin yan, sinabi na Jesus, wala nang problema. Magbibigay ang Diyos ng kapayapaan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Hanapin nyo siya. Siya ay Espiritu. Nandun sa Saponias 2:1. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. See? Yun lang pabagat. Naintindihan nyo. Ang bayang Pilipinas, ang buong daigdig, hanapin na ninyo ang Panginoon. Panginoon nyo sa Kristo. Bago dumating yung galing niya at buod niya, hanapin nyo na siya para tayo maligtas. Dahil yun, sinabi rin niya kay Amos 5:4. Hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. See? So, hanapin na yung Diyos. Dahil yan, panatay nyo, nung isinilang pa kayo, sa sinapupunan ng nanay ninyo, paglabas ninyo sa tiyan niya, pinaiyak kayo ng nurse para mabigkas ninyo panatan nyo. Anong pangalan na sanggol? Opo, Ama, hahanapin kita. O ngayon, malalaki na kayo. Hinahanap ba ninyo ang Diyos? Para kayo mabuhay? So, hanapin na ninyo ang Diyos habang malapit pa. Jeremias 1:4 hanggang 5. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala na kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihahalal ko kayong mga propeta sa bawat bansa. See? Yan ang pangako niya sa mga sinisilang ngayon, nung panahon pa ni Moises, nung panahon pa ni Jeremias, nung panahon pa ng mga propeta, isinilang sila. Dahil mayroon silang tungkulin sa buong lupa, kamukha ni Jesus. Isinilang siya sa sinapupunan ng inang Birhen dahil gamalapin niya ang kanyang tungkulin na iligtas ang sangkatauhan. Ngayon naman, bilang wala na siya at espiritu na siya, ito naman ang sinabi niya noong panahon ni Pablo. Korinto 12:27 hanggang 28. So, kung paniwala nyo itong mga Biblia na ito na nasusulat, yan ang hiwaga ng Biblia. Tandaan nyo ha. Unang Korinto 12:27-28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap Okay, niya. maliwanag ha. Kayo ang katawan ni Kristo. Bakit niya sinabi rito ni Pablo? Dahil si Kristo, Espiritu na. Isang katawan ang handa mo sa Kanya pag pumasok siya sa libutan. So, bilang tayo ang katawan ni Kristo na gagamitin niya sa ating kapanahunan, magkaisa na tayo sa prinsipyo, pag-isip, magkaisa na tayo reliyon. Huwag na ninyong pagmalaki ang mga relisyon nyo kung walang banal na espiritu, dahil walang kabuluhan lahat yan. Pagsamba na yan, gawa-gawa lang ng tao para magkapera. Yan ang sinabi niya kay Isaias. Ang mga pastor na matatakaw, payaman lang na payaman. Kahit hindi lang pastor, pati gobyerno, payaman na payaman, hindi makakaligtas sa pera yan kung galit ng Diyos. Tandaan nyo. So, ano gawin natin? Gobyerno man, relihiyon man, magkaisa na tayo. At ako mismo, magsaysay sa inyo
kung di nyo maintindihan ng Biblia, magtanong kayo at handa ko sumagot sa inyo kung di nyo maintindihan ng Biblia. Dahil ang Biblia, tandaan nyo, Diyos yan. Kung di nyo paniwala ng Biblia, kawawa kayo. Dahil Biblia, kakatawan tao, tayo na ang tao na gagamitin ng Biblia. Basahin ko muna yung Isaiah 56:9. Sige. Pangalawang pamagat, ang mga masasamang pinuno ay pinagwikaan. Kasi, masasamang pinuno ha. Gobyerno man, pinuno, relihiyon man, ay pinuno, namumuno ng kasinungalingan. Ang mga pinuno sa bayan, hindi nila alam kanilang ginagawa. Alright. Tuloy. Sige. Kayong lahat ng mga hayop sa parang, kayo'y magsiparitong lumamon. Oo, kayong lahat ng mga hayop sa gubat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kalaman. Silang lahat ay Alright. mga piping aso. Sasayin ko muna yung bantay. Ang bantay, mga sundalo, mga grupo ng gobyerno, bantay sa bayan lahat yan. Pero napapabayaan nila ang bayan at walang silbi yung pagbabantay nila sa bayan at hindi nila maprotektahan ng bayan. Situloy mo. Silang lahat ay mga piping aso. Sila ay hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. See? Alam mo, may sabi ang mga aso, mga bantay, gwardya, sundalo, mga aso lang yan. Mapag-idlipin. Oo nga, masipag kayo sa pagpupuyat, pero pera lang ang nangado nyo. At baka marami na na-involve sa sindikato na mga sundalo, pulis, na-involve sila sa droga. Kahit na anong uri paninindikato. Nandyan sa balita ninyo. Naririnig ko sa balita na marami ng sundalo na-involve sa sindikato. At marami na namatay at nakulong ng mga sundalo dahil sa katakawan ng salapi, na-involve kayo dyan. Hindi ba sinabi ni Pablo, ang salapi ay ugat ng uri, lahat ng uri na kasamaan. Tuloy ko na. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula Okay. sa lahat ng dako. Ano ibig sabihin yan? Sa iyo tungkulin, nagsiliko kayo lahat dahil sa salapi. Ayan, na-involve na si Sara Duterte dahil sa salapi. Oh. Ayan ang problema, hindi pa yung malutas-lutas. Dahil ang batas ninyo ay walang ngipin. Alright, tandaan nyo marami ako sasayin tungkol sa nagkakasala. Dahil sabi na Jesus, ilang beses mo patawarin ang kapatid mo kung siya nagkasala. Hindi nyo mapatawad si Sara. Impeach nyo agad. Matalino siya at kaya niyang mangawakan kung siya'y matino na. Kagaya ng kanyang ama, may talino. Pero na-involve din sa pera. Dahil marami siyang pinatay na droga, gumagamit sa droga, pero hindi niya mapatay yung promotor ng droga. Yung drug lord na sinasabi. Okay. So, tandaan nyo yun ha, yan ang kakulangan ng tao. Dahil sa salapi, nalulugmok siya sa kapamakan. Ayan na naman. Yung pinatay na sa bungero. Ayan na naman yung whistleblower na sinasabi nyo. Dahil binuka ni Jesus sa kanyang bibig sa Biblia. Walang lihim na hindi may bubunyag. Kaya anong lihim man ng yung pagpatay sa bungero, pinatay ninyo, mabubunyag lahat yan. Ano mang gawa ng gobyerno na lihim, mabubulgar lahat yan dahil sa Espiritu. Okay? Ano mang ginagawa niyang tao, mabubulgar lahat yan. Dahil tayo lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Siya ang magsisentensya lahat ng mga bagay. Yan ang sinulat ni Haring Solomon noong panahon niya, Ecclesiastes 12:13. So, narinig niyo lahat ng sinabi ko, bulay-bulay niyo, yan na. Dahil yan din ang sinabi ni Solomon noong panahon niya. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay.
lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ninyo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. See? Tao kayo. So, tungkulin nyo yan na sumunod sa utos. Ano yung utos? 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag mong aksinin ng pag-ari na yung kapwa. Kamukha yung gera na yan, nag-aangkin kayo ng pag-ari na yung kapwa. Samantalang ang bansa ninyo hindi nyo mabanal, maghangad ba kayo sa mga pukumnay sa ibang bansa? Alright, so itong mga bagay na ito, problema ko lang dito at ayusin ko lang dito. Kung makinig kayo para mailagay tayo sa wasto, dahil yan ang hula ng Panginoon, lilipulin niya lahat ng makasalanan. Okay? So, kung kayo makasalanan, magbago na kayo. Dahil yan ang sinabi ni Haring Solomon, tungkulin niyo sumunod sa utos. Tituloy mo yun. Dahil ilagay ng Diyos lahat ng katulad. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad. See? Ano bang gagawin nyo? Diyan sa serbisyo niyo, sa tungkulin nyo sa bayan, ilalagay ng Diyos lahat ng katulad. Kung mali, kamo kayo mga traffic enforcer. Bakit? Maraming aksidente. Dahil hindi nyo makontrol yung mga super speeding, mabilis na magmaneho, wala namang kontrol sa kanya sarili, dahil maraming nagmamaneho, tandaan nyo, na nakadroga o lasing, nagsiselfon, pero hindi nyo mabawalan talaga yan, mga yan. Tandaan nyo, yung batas ninyo, walang ipin. Kaya yan, nalululong ang tao sa walang kabuluhang bagay. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito may mabuti o maging ito may masama. So, lahat yan ay harap sa hukuman ng Diyos. Lahat ng ginagawa niyong lihim, lahat ng lihim ninyo, malalaman ng Diyos. Dahil Diyos ay sumisiyasat ng pag-isip ng tao. Para hatulan niya tao, maging sakit, ikamamatay, aksidente, ikamamatay, ano man bagay na ikamamatay. Yan ang mga sentensya ng Diyos sa katulad sa lahat ng ginagawa ng tao. Tandaan nyo ha. So, ito masasabi ko sa inyo, marami na ako nasabi at baka hindi nyo maintindihan. Sinaysay ko na ang buong Biblia. So, alalahanin nyo, ang Ebanghelyo na sabi ni Pablo ay siya ang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Roma 1:16. Ano sabi ni Pablo? Hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo dahil siya ang kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay Hudyo, pangalawa ay Grego. So, ano sabi naman ni Pablo? Ako'y malinis na sa kamay ng lahat ng mga tao dahil hindi ko ikinait sa inyo ang pagsasaysay ng buong kapasyan ng Diyos. Dahil pag isang ministro o pastor na hindi niya saysayin ang mga bagay na ito para kayo kumbinsin, para kayo maligtas, pananagutan ng isang pastor na gaya ni Pablo. Kaya si Jesus walang pananagutan. Dahil sinaysay niya lahat ng mga bagay na ito, walang tumalima hanggang ngayon. Kaya na si Pablo, hindi din. Kaya yan ang binitawan ni Pablo. Dahil nakasulat dyan sa Biblia, 3:18 ng Ezekiel. Dahil kayo lahat ay mamamatay. Kung hindi ko sasabihin sa inyo, itong mga bagay na ito, managot ako sa inyo kung kayo'y mamatay. Tandaan nyo, yan ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel 3:18. So, sinabi ko na sa inyo, ang lahat ng kapasyan ng Diyos, tumalima kayo sa Diyos, sundin nyo kanyang mga utos, dahil yan ang buong katungkulan ng tao. Okay? Dahil ilalagay ng Diyos sa lahat ay sa katulad. Ano ang ginawa nyo? Masama man o mabuti, masisentensyahan kayo. Kung mabuti, mabuti ang sentensya sa inyo. Kung masama, mahatulang kayo ng kamatayan. Ano nyo ha? Okay, so na. So, marami pa ako sasabihin sa inyo. Pero sinasabi ko sa inyo, magtanong kayo. Sasagutin ko kayo. Biblia, sasagot ha. So,
para wala akong kasalanan sa inyo. Dahil ako isang pastor, alam ko lahat ang sinabi ng Diyos mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Yan ang sinabi niya sa akin. Walang nagbago. Wala. Kahit na isa, walang nagbago. Maging presidente, maging relihiyon, maging mamamayan, walang nagbago. So, itong sinabing pagbabago, sinabi ng Pablo doon sa Pilipos, magbago na tayo, magkaisa na tayong pag-isip, magkaisa na relihiyon, isa lang pastor, banal na espiritu, si Jesus, siya lang ang pastor. Ako ay nilagay niyang assistant pastor. Okay? Dahil yan ang sinabi niya sa 3:16 ng San Juan. 14:15-16. Yung espiritu ng mga alay. 14:26. 14:15-16. Sabi mo, espiritu ng mga aliw. Espiritu ng katotohanan ng binabanggit ko. Sabi mo, oo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, liwanag yan ha. Iniibig ba ninyo si Jesus? Kung inibig nyo si Jesus, tuparin ninyo ang kanyang mga utos. Ituloy mo. At ako'y dadalangin sama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. O, sige. Itong mga aliw na ito, kilala ba ninyo ito na ibibigyan niya mga aliw? Nagpapakilala na sa inyo eh. Ako na yan. Ituloy mo. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So, kung kilalanin nyo, espiritu ng katotohanan yan, yan ang pangalawang hiniling niya sa Ama. Espiritu ng katotohanan. Yung una, doon sa 14:26 sa San Juan, banal na espiritu, ang mga aliw. Pero ibang mga aliw, espiritu ng katotohanan yan. Isang tao nagsasalita ng buong katotohanan. Tandaan nyo ha. Sipasahin mo. Datapwat ang mga aliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, nasusugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sino Espiritu Santo na yan? Kilala ba ninyo yan? Pinanguna ni San Miguel yan. At binigyan niya ng pagkataon lahat na banal na espiritu na maghayag, na magrevelasyon sa bawat simbahan na mananamba ng espiritu. Yan ay binibigyan niya mga aliw. Yan ay magagamot. Yan ay manghula. At kung malakas ang mga medium, makikita nyo sila na nasa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, marami ako sasabihin sa inyo. Pero hanggang dito na lamang. Sana ay maunawaan ninyo ha. Kung di nyo maunawaan, magtanong kayo. At uulitin natin lahat yan. Muli mga kapatid sa pananampalataya ay atin namang napakinggan at natunghayan sa oras at araw na ito ang kanyang mga sinasabi upang ang bawat isa't isa sa atin ay muling gumising mula sa pagkakatulog ng walang pagkaalam ng katotohanan, upang ang bawat tao ay muling manumbalik ang katapatan sa harapan ng Diyos na buhay. Kaya kayo mga kapatid sa pananampalataya na lahat ay nananalangin, lahat ay nabibigkas ang pangalan ng Panginoon. Kung kayo ay mayroong pakinig at kayo ay sumasampalataya sa Diyos na buhay, tiyak nawa na maunawaan ninyo ang mga sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan. Marami pong salamat.